جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga walang ganang mabuhay. Opo mga kapatid, yan isa sa mga dapat natin bigyan ng halaga. Kasi nga, ang buhay natin dito sa mundo ay meron talagang pagsubok na sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao ay malaya sa kanyang pagpapasya bilang mahalagang bahagi sa utos ng Allah para maging responsable siya sa kanyang mga kilos, mga kapatid. Kaya sa kilos ng mga tao ay kailangan maging responsable po tayo. Kasi nga, iyan po ang dahilan kung bakit tayo karapat-dapat sa gantimpala ng Allah o kaya sa kanyang kaparusahan. Kaya hindi tayo pinipilit ng Allah. Kailangan ikaw talaga ang magsumikap sa paggawa ng mga magagandang gawain. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Katulad ng sinabi ng Allah, at sadyang wala para sa tao kundi ang kanyang pinagsikapan. At sa katunayan, ang kanyang pinagsikapan ay makikita at pagkatapos ay gantimpalaan siya na roon ng kabayaran ng lubusan at sa katiyakan tungo sa iyong Panginoon ang pagwawakas. Kaya dito, inaanyayahan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan maggumawa talaga ng mga mabubuti. Ngunit, ang iba ay pagod na sa bigat ng buhay. Mula sa problema, lungkot at pagkadismaya o kaya pakiramdam na wala na silang saysay sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga walang pananampalataya, sa mga hindi Muslim. Ayaw na nilang mabuhay at madalas pa nilang gustong tapusin ang sakit ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkitil ng kanilang mga buhay. Kasi sa sobrang bigat ng kanilang ginadala, araw-araw kasi yan ang mga problema dumarating sa tao at paiba-iba ang problema depende sa iyong kalagayan. Kaya kung wala kang iniisip na kabilang buhay, ay talagang gusto mo nang tapusin na lang ang iyong buhay. Kaya dahil sa sobrang dismaya, mga kapatid, sa sobrang dismaya nila, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Subhanallah. Sasabihin nila, hindi naman totoong Diyos. O kaya magpapalusot na lang sila sa kanilang mga sarili para isasabihin nila totoo ang kanilang haka-haka. Kaya yun ang mga ginagawa nila, mga kapatid, pero hindi dapat niyang gawin. Meron ngang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bigayri ilmin wala huda wala kitabim munir. At meron sa mga tao ay nakikipagtalo hinggil sa Allah na wala namang kaalam-alam at patnubay at maliwanag na kasulatan. Wala silang ganun. Ngunit ang lalakas ng loob ng kanilang ginagawa, kanilang mga pagpapaliwanag, pagpapabaluktot o ano pa dyan. Basta i-testify lang nila na kaya o kaya
at tama ang kanilang pangatwiran. Hindi nila alam, mga kapatid, nagpapalayo lang yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw lumalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay unti-unting namamatay ang iyong puso. Kaya, totoo talaga, mga kapatid, ang kamatayan hindi lamang sa mga patay. Bagkus ang kamatayan, minsan buhay ka pa. Kapag namatay pala ang iyong puso. Kasi kapag namatay ang puso mo, mararamdaman mo yan eh. Parang nawawalan ka na ng gana sa buhay sa mundo. At pinakamasakit sa lahat, mawalan ng gana ang buhay mo sa pagiging mabait o kaya buhay sa kabaitan. Nawawala yan. Kasi nga, iba-iba na ang iyong mga pinanggagawa. Meron nga sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athahumullahu thumma ilayhi yurja'un. Sinabi ng Allah, at tanging tinutugon ang mga yaong nakikinig, habang ang mga patay ay bubuhayin sila ni Allah at pagkatapos sila ay kanyang ibabalik. Tingnan nyo sa pagkasabi dito, may mga patay na bubuhayin ng Allah, doon na sa kabilang buhay. Kasi nga, wala na sila eh. Hindi sila nakikinig. Ang nakikinig lang, ang mga tumutugon, ang sumusunod, nagpapatalima. Kaya, kapag ang tao, kapatid, patay na, yun, wala na silang ganang mabuhay sa kabanalan o sa kabaitan. Wala na. Hindi na iniisip ang kabilang buhay. Importante ang kanilang mga tinatamasa sa buhay sa mundo. Hindi nila namamalayan na nabubulok na ang kanilang mga puso. Wala nang pakiramdam. Wala nang pananampalataya at wala na rin ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun ang nakakatakot, mga kapatid. Yun ang nakakatakot. Kasi, sa dami ng kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginagawa ng mga tao na yun, hindi nila inuugnay sa Kanya. Ang ginagawa nila, nagpapasalamat lamang sila sa kapwa nila nilikha na wala ang tagapaglikha. Lumalayo ang kanilang loob sa Allah. Namamatay kaagad ang kanilang puso, mga kapatid. At unti-unti silang nawawalan ng gana sa mabuhay sa liwanag kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ingat po tayo, mga kapatid, kasi ito ay sakit kung saan kumakalat sa ating panahon. Itong sakit na ito kumakalat sa ating panahon. Maraming natatamaan sa ganitong mga pangyayari kung saan dapat nating ingatan, mga kapatid. Kaya merong isang hadith dito si Prophet Muhammad sallam. Sabi niya, an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkur, mathalul hayy wal mayt. Mithlul hayy wal mayt. Sabi dito, na inulat ni Abu Musa radhiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng yaong umaalala sa kanyang Panginoon at ng yaong hindi umaalala ay parang buhay at patay, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito sa na ito, mga kapatid, mayroong kaibahan. Ang kaibahan, basta ikaw hindi mo inaalala si Allah, ay talagang nilalalayo mong sarili mo sa Diyos. At ayaw mo na, wala napapatay pa ang gana mo na mabuhay bilang Muslim. Hindi mo na inaalala si Allah eh. Kaya tuloy, hindi ka na nagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasakop ka sa sarili mong pagnanasa. At alam naman natin, ang pagnanasa ay ginagamit yan ng Satanas para malinlang ang isang tao.
Yun ang gusto ng Satanas. Gusto niya, may kasama siya sa impyerno. Kaya mararamdaman mo na unti-unti kang nawawalan ng gana sa mga paalala. Sa Quran, pakikinig. Wala ka ng gana. Gusto mo na pakinggan ang boses ng Satanas. Doon lumalakas ang iyong sigla. Doon sumisigla ang iyong kalooban. Subhanallah. Alam naman natin lahat yan ay panilinlang lang ng Satanas. Kaya mag-ingat mga kapatid. Hindi ka na tinatablan ng payo. Hindi ka na tinatablan ng paalala. Kaya tuloy, nawalan ka ng gana mabuhay bilang banal. Wala. At mayroon talagang nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi magkakatulad ang mga buhay at mga patay. Tunay na si Allah ang nagpaparinig sa sinumang kanyang nanaisin at ikaw ay hindi makakapagparinig sa sinumang nasa mga libingan. Ikaw ay hindi kundi isang tagapagbabala. Tignan nyo, hindi ka na nagpaparinig sa mga nasa loob ng libingan. Ibig sabihin mga patay. Kasi yung mga tao na yan, wala na eh. Wala na. Mga patay sa paalala, patay na kasi ang puso. Kaya ang nawawalan pala ng gana mga kapatid dito sa nawawalan ng ganang mabuhay, ang mga taong patay ang kanilang mga puso. Kaya alam naman natin, ang kamatayan mga kapatid, hindi lang sa patay lahat na papisikal mo katawan, meron ding pang-spiritual. Habang ikaw nandito sa mundo, ingatan mo yan, dapat ang iyong spiritual hindi na mamatay. Kasi kung namatay yan, maliligaw ka. Kaya tama talaga, ang taong nakakaalala sa Diyos ay buhay kahit pa ang mundo ay naging makipot sa Kanya. Ngunit ang taong pabaya ay patay na kahit ang mundo ay ginawang maganda para sa kanya. Subhanallah. Tignan nyo, sa sobrang yaman niya, wala na. Hindi niya na ma-appreciate ang mga bagay-bagay. Example, lagi niyang ulam, fried chicken. Wala. Ayaw niya na. Sawang-sawa na siya. Ganun na nangyari sa mga pabaya. Wala na. Hindi niya iniisip ang tagapaglikha. Kaya, nawawalan siya ng gana kahit alalahanin lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na yon natamaan kasi ng kaparusahan na tinatawag na kasalaulaan o tinatawag na rids. Yun kasi ang tumitigil sa tao upang mamuhay siya bilang Muslim, bilang mabait, bilang sumusunod kay Allah. Wala. Kaya mag-ingat kayo kasi kapag may tamaan ka to ng rids o kasalaulaan, ay talagang hindi ka na makakaunawa. Kasi dumito sa totoo, dumito. O sa pa sa ibang talata pa, mansa, ibig sabihin paggawa ng kasalanan. Meron kang nabanggit si Allah, sabi niya, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Sinabi ng Allah, at hindi naging para sa isang sarili na maniniwala kundi sa kapahintulutan ng Allah at gagawan niya ng kasalaulaan ang mga yaong hindi nakakaunawa. Kaya tingnan niyo mga kapatid, lalagyan, gagawan ng Allah ng kasalaulaan ang mga taong hindi nakakaunawa kasi wala na tigas na ng puso. Yun yung sinasabi ko na nawalan kasi sila ng gana sa pagiging banal o kaya maging mababait o
o mga Muslim. Kaya tuloy, ang bunga doon, hindi na sila nakakaunawa ng mga batas, mga karunungan, mga paanyaya, o ano pa dyan na nagdadala sana sa kanila patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mga tao na yun, mga kapatid, yan, nag-ingat. At isa sa mga nawalan ng gana sa buhay, mga kapatid, ang mga nawalan ng pag-asa. Ang nawalan ng pag-asa ay isang pakiramdam po ito, mga kapatid, ng pagkawalang kakayahan na makamit ang mga layunin na humahantong sa pagbaba ng motibasyon at kawalan ng gana sa buhay. Katulad na lang ng isang may sakit. Ramdam niya na mamamatay na siya. Wala na siyang motibasyon sa kanyang buhay, hindi na siya gagalaw. Kahit maligo, ayaw niya na. Kasi nawalan siya ng pag-asa. Alhamdulillah sa atin, tinuturo talaga. Kapag ganitong mga stage ka na, mga kapatid, hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sakit, sobrang malubha na iyong pakiramdam, magdikir ka. At wag na wag kang mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah. Mawalan ka ng pag-asa sa mundo, okay lang yun, pero mawalan ka ng pag-asa sa habag ng Allah, yun na nakakatakot kasi meron pang panibagong, syempre hindi mo masisi, may sakit yan eh. Hindi na makagalaw, hinang-hina na, nananakit ng kanyang katawan, sumasakit ng kanyang ulo, nahihimatay pa, syempre nawala na siya pag-asa sa galaw pa o pupuntahan niya pa, sino ang bibisitahin niya o magdadalawin niya pa, wala. Ganun talagang buhay. Pero wag na wag silang mawalan ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na ito, kapag nawalan sila ng pag-asa, tapos hindi man lang nag-isip sa Diyos, ay nawalan sila ng ganang mabuhay sa liwanag ng Allah. Wala. Ang gusto nila, gawin na lang kanilang mga gawin. Tingnan nyo, meron nga isang babae na-diagnose siya ng tinatawag na terminal cancer. Anong ginawa niya? Hiniwalayan niyang kanyang asawa at nakipag-sleeping sa 200 na taong lalaki. Subhanallah. Ganun bang tinatawag natin na walan ka ng pag-asgana sa mabuhay? Tapos, dinala ka sa kasamaan. Subhanallah. Isang napakalaking kahangalan na dinala ka sa kalaswaan. Malapit ka na mamatay, malapit ka na haharap sa Diyos, tapos yan pa ang yung igaganti sa Kanya. Puot pa ang dinala mo sa Kanya. Puot pa ng Allah ang iano mo doon sa harap ng paghukom. Allah mustaan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Lalo na sa ganitong mga pangyayari sa buhay ng tao. Kaya, ang iba na naman, kapag ikaw, parang nasasakal sila sa kabuhay, mga kapatid. Nasasakal sila. Hindi nila alam. Nawalan lang sila ng gana mabuhay. Kasi nga, hindi nila sinusunod ang gabay. Meron ngang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sinabi ng Allah, kaya ang sino mang gugustuhin ng Allah na gagabayan ay paliliwanagan ang kanyang dibdib para sa Islam. At ang sino mang gugustuhin niyang ililigaw ay gagawing mahigpit na masikip ang kanyang dibdib. Kagaya sa yaong umaakyat sa kalangitan, gayon din gagawa ng Allah ng kasalaulaan hinggil sa yaong hindi naniniwala. Kaya nakakatakot, mga kapatid, kapag ikaw nilagyan pala ng kasalaulaan o rids ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi hindi ka naniniwala,
parang nasasakal na ang iyong buhay. Kasi nga sa totoo lang, ganun ang iyong puso, nangangailangan yan ng gabay ng Allah. Hindi mo pinasok ang gabay. Nagalit ang iyong puso. Pati ang mga buong katawan yan, hindi lang puso mo, lahat ng katawan mo. Nangangailangan yan ang buhay. Kailangan niya yan ng spiritual na lakas. Wala, hindi mo pinakain. Alam mo, yan lang ang pagkain niya. Pagsasala, fasting, dhikr, wala. Kaya tuloy, sinasakal na lang ang iyong buhay na hindi mo mauunawaan. Kumikirot ang iyong puso. Pinapaalalahanan ka ng iyong puso na iyong mga ginagawa sa kasalanan. Ngunit, hindi mo sinusunod yun. Sasakalin ka na lang at nagiging sakal na yan sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. At isa sa mga taong nawawalan ng gana mabuhay ay mga taong natalo ng pagsubok. Kaya nawalan sila ng sigla sa Islam. Allah musta'an. Alam naman natin mga kapatid, ang buhay puno yan ng pagsubok. Kahit saan ka man papunta, kahit saan landas ka man, saan landas na iyong tatahakin, ganon yan, maraming mga pagsubok. Kung natalo ka ng pagsubok, ay talagang mawalan ka ng sigla. Kaya tayo mga Muslim, iniisip na lang natin ang sinabi ng Allah. Sabi ng Allah, ahasiban naso ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sinabi ng Allah, akala ba ng mga tao na sila iiwanan na nagsasabi na niwala na po kami at hindi sila sinusubukan? At sadyang sinubukan namin ang mga yaong na una pa sa kanila. Kaya't nalalaman nga ng Allah ang mga yaong nagpakatapat at nalalaman rin ang mga sinungaling. Allahu Akbar. Yun na lang iniisip natin. Kaysa magpatalo ka sa pagsubok. Ano na lang yan? Yun ang ating kapitan mga kapatid. Kaya kapag ikaw paulit-ulit sa kabiguan, tapos wala ka pang gabay, ay talagang mawawalan ka na ng ganang umulit. Subhanallah. Nawalan ka ng paulit-ulit na lang bigo. Sa lahat ng iba, nawalan na siya ng ganang umulit. Ganun talaga. Mga pagsubok kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw mo nang uulitin yan, mag-focus ka sa pagsamba. Hindi kapag paulit-ulit kang nabigo, iiwanan mo pati ang relasyon mo sa Diyos, puputulin mo, subhanallah. Tingnan nyo, pagputol nila sa pamilya, pati Diyos, putol na rin. Pagputol nila sa mga kaibigan nila, pati ang mga tungkulin niya sa sala, lahat putol lahat. Ganun ba ang turo sa atin? Hindi. Kasi kapag ginawa mo yan, mawawalan ka ng gana talaga dyan. Lahat, mga pagsamba, puputulin mo, buhay Muslim, putulin mo. Auzubillah. Kaya, yan ang isa sa mga dapat nating bigyan ng diin, mga kapatid. Merong nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah mga kapatid, ang sino mang naging patay at saka aming ibinuhay ay ginawan namin ng liwanag para sa kanya upang makakalakad sa mga tao gamit nito. Magkasing tulad ba sa sino mang nasa makadiliman na hindi siya makakalabas roon? Gayon din ipinapaganda para sa mga mapagtakwil ang dati nilang mga ginagawa. Tingnan nyo, ganun na ganun ang buhay ng mga walang pananampalataya, nasa kadiliman na wala silang labasan. Hindi sila makakalabas dyan.
Kung nandun, example na lang sa mga nakakulong nga kinulong sila na walang ilaw, ay talagang babagsak talagang kanilang paninindigan, kanilang moral, mawasak talagang kanilang moral. Kasi wala lungkot na lungkot. Kaya, alhamdulillah sa liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat wag tayong mawalan ng gana na mabuhay sa liwanag kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun lang ang ating kapitan, mga kapatid, hanggang makaabot tayo sa paraiso. Kaya, hindi palaging sukatan ang pakiramdam lang natin, mga kapatid. Minsan, mula sa pinakamadilim, magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Minsan, ganun yung tao. Lahat kasi mga pagsubok na yan, mayroong purpose, mayroong layunin yan para makakuha tayo ng aral. Kahit napakamadilim pa yan, dapat makakuha ka dyan ng aral. Makakuha ka ng lunas, makakuha ka ng labas, o ano pa dyan na magagamit mo para sa sunod, hindi ka na mahuhulog. Sa dalawang butas, mahuhulog ka pa. Subhanallah. Tanga ka na lang kung ganun ka. Pero tayo, sa mga ganitong mga pagsubok, hindi sana makakaapekto sa ating pagkatao at sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung nagpalamon ka sa problema at hindi ka nag-isip, ay mawawalan ka ng gana na mabuhay bilang Muslim. O kaya bilang masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ano talaga mga kapatid, itong mga piliin talaga natin ang pagpapakatuwid. Huwag natin piliin ang kawalan ng gana sa buhay, mga kapatid. Pero gang binanggit ang Allah, sabi niya, apa may yamshi mukibban ala wajhi ahda am may yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Sabi ng Allah, ang sino mang lumalakad ba na nakadapa sa kanyang mukha ay mas napatnubayan, o ang sino mang lumalakad ng maayos sa matuwid na landas? Siyempre, sa matuwid na landas, yun ang nasa patnubay. Kaysa nakadapa, tapos ulo pa ang dyan, subhanallah. Paano siya ang ulo, hindi naman yan ginagamit sa panglakad. Wala problema kung naglaro-laro siya, pero hindi naman usapang laro dito Ang usapin dito ay patungkol sa pagsamba. Kaya, ang iba, nawalan kasi sila ng galang mabuhay kasi sa sobrang tindi na pagod sa kanilang mga emosyon, mga kapatid. Sa puso at sa isipan. Dahil sa dami ng kanilang mga iniisip. Hindi nila alam ng buhay, mga kapatid, kahit sa sobrang dami pa niyan, ay wala pa rin yan silbi o kaya saysay sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga katumbas sa pakpak ng mga pulisap o mga pakpak ng mga insekto. Ang mundo wala. Kaya dapat payamanin mo ang sarili mo sa pagmamahal, pagsunod, kabanalan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong hadith dito na binanggit ng Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina an kathratil ard walakinil ghina ginan nafsa. Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallam, ang kasaganahan ay hindi tungkol sa dami ng ari-arian, ngunit ang kasaganahan ay kasaganahan ng sarili. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, kasaganahan ng sarili. Kasi ito naman talaga pag-alala mo kay Allah, mga pagsamba mo, naipon yan lahat sa puso. Kasi kapag lumabis ka sa paghahanap ng emosyon dito lamang sa mundo, mga pagnanasa, mga masamang pagnanasa, ano pa dyan, ay hanap-hanapin lang ito ng ating kaluluwa. At sinasabikan
at pinagnanasahan. At kung hindi mo na matutugunan mga kapatid, magwawala po ito. At saka, gagawa pa siya ng bagay na karumal-dumal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan, kung wala na siyang maibigay, itong napakasakit. Kung wala ka nang maibigay, hindi mo na matugunan ang iyong mga bisyo, alak, babae, kasi nawalan ka ng pera, anong gagawin mo? Nawalan ka na ng ganang mabuhay. Ang minsan nga, mga mayayaman, nagpapatiwakal na lang, nag-suicide na lang, kasi wala na siyang panggastos sa kanyang mga bisyo. Ang iba nga, nagnanakaw, bilyon-bilyon na eh. May pera na, magnakaw pa ng bilyon-bilyon para panggastos lang yan sa kanilang mga bisyo. Subhanallah. Ganun mga kapatid. Kung nawala yun, nawala na sila ng gana mabuhay. Kaya alhamdulillah, tinuturo sa atin na mayroon pang kabilang buhay. At tandaan nyo, bilang panghuli mga kapatid, ang mundo, katulad sa sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dhalika huwal fadlul ba'id wa dhalalul ba'id. Sabi ng Allah, kahintulad ng mga yaong nagtakwil sa kanilang Panginoon at ang kanilang mga gawa ay kagaya ng abo na inhipan ng humahagupit na hangin sa maulan na panahon. Wala naman silang kakayahan mula sa anumang nakamit sa isang bagay. Iyan ang malayong pagkaligaw. Ganun ang buhay sa mundo. Kung inahabol mong mundo mga kapatid, ay wala talaga. Maglalaho lang yan. Parang hangin. Dinala ang mga bahay mo, nilipad. Ang mga bubong mo, nilipad. Iiwanan ka lang ng masamang bakas. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.